10% pa lang ng national budget ninyo, baka napunta na sa offshore account ni Lisa Canas at ni Bangag. Diba? Yan, dyan napupunta ang 10% dahil ang 90% lahat ninanakaw nila. Wala silang pakialam sa inyo. Kaya sabi ko nga, mag-speak up day kayo. Kung pwede nyo lang anuhin yan dapat ibalik talaga yung G-tie dyan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Magising na kayo sa katotohanan na walang pakialam ang Administrasyong Marcos sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yan ang binitawang salita ni Madam Maharlika dito sa video natin ngayon mga kababayan. Paano ba naman kasi ang daming issue na nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos na puro pagnanakaw o korupsyon di umano ang nagiging sanhi kung bakit naghihirap tayong mga Pilipino. Na inisa-isa nga niya itong 91 billion pesos ng PhilHealth na kinubra di umano para sa Maharlika Investment Fund, itong bilyones na pondo para sa flood projects na tila'y wala naman talaga, mga smuggling, pulburon at marami pang iba, grabehan naman talaga. Na isa ka nalang bulag o bayaran o tuta di umano kung sasabihin mo na maraming magandang proyekto itong si BBM sa ating bansa na walang katotohanan sapagkat dama ng taong bayan ang kahirapan. Pero bago ang lahat mga kababayan, bigyan nating highlights itong balitang magbibigay di umano ang Kano ng $500 million military aid para sa bansa. Ngunit wika ng ekonomista, igigisa lang tayo sa sarili nating mantika. Naku naman po, na kamakailan lamang mga kababayan, bumusita itong US Secretary na si Antony Blinken at ang Defense Secretary na si Lloyd Austin III para sa 2+2 ministerial dialogue na kinakasama nila BBM, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Sa pagbisita di umano nitong dalawang opisyales ng Estados Unidos, nangako itong mga Amerika ng $500 million military financing para sa Pilipinas sa gitna di umano ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China. Pero ang tanong ng taong bayan bigay ba ang naturang halaga o baka naman isang trap to para mapasugo itong si Bongbong Marcos na gerahin ang China dahil malaking pera nga naman ang maaring ibulsa di umano. Kung kaya naman sa panayam kay Dr. Michael Batu na isang ekonomista mga kababayan, sinabi nito na ang halaga ay hindi bigay, bagkus ito ay babayaran. Sa madaling salita, utang na naman mga kababayan. Ang masaklap pa rito talong-talo dito ang ating bansa sapagkat ilulubog na naman ni Bongbong Marcos sa utang na may interes ang inang bayan. Maliban pa rito mga kababayan na igigisa nga tayo sa sarili nating mantika. Kung sakaling aprubahan man ito, no choice rin tayo sa pagpili sa kung anong armas at kagamitan ang nais nating bilhin sa mga Kano. Kung kaya naman ang panawagan ni Dr. Batu sa mga mambabatas na imbestigahan ng maayos nitong $500 million na military aid sapagkat baka ito pa ang maging sanhi o maging dahilan ng pagsiklab ng giyera sa ating bansa. Lalo na mainit ang mga mata ng China dahil sa pagiging tuta di umano ni Bongbong Marcos sa mga Kano. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dumako na tayo dito sa video ni Madam Maharlika na kung saan matapang niyang binutata itong mga kahayupang ginagawa di umano ng ating gobyerno. Kung kaya naman hindi ko na po tatagalin pa, ito na ang buong video. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, hindi po sila nag-aabala para magbigay ng serbisyong publiko sa inyo. 800 billion unprogrammed funds. 90 billion sa PhilHealth. Illegal smuggling, polboronic. Pero si Trillanes, yung mga luma niyang akusasyon kay Pulong Duterte ay inuulit-ulit na naman yung mga smuggling na ganyan. Pero ang smuggling ni Lisa Canas, ang smuggling ni Martin Araneta, ang smuggling ni Michael Ma,
ay tikop ang kanyang itlog na maliit. Okay? Itlog na basag ang pula. Can you believe that? Basag ang pula. Wala, mga traidor to, mga to. Di ba? Ang backdoor mo, di ba? Na kung saan ay ipinagkanulo mo ang Pilipinas, di ba? O, kumusta naman si Enrile? Oy, Enrile, 100 ka na, di ba? Nagbardagulan kayo ni Trillanes? O bakit di mo siya bardagulin ngayon? Oh, kasi magkakasama na sila ngayon sa Pulawan o sa mga bangag. See kung gaano kawalang hiya itong mga dating namumuno o mga naging senador ninyo. They are not for you, darling. They are for vested interest. Kaya naman, mga kakababayan, ibasura nyo na yung mga yan. Ibasura nyo na yan, kayong mga sundalo, kayong mga polis, na to serve and protect the people, you do it. Wag lang yung hanggang tagline lang kayo. Dahil pag ako nang gigil sa inyo, pupuntahan ko kayo isa-isa, tutuliin ko kayo. Mga hindi patuli. Ang problema kasi sa mga kapulisan natin ngayon, Madam Maharlika, na-under ng administrasyon ngayon. Kamukha na lamang di umano ni Marbillo. Lakas mang-usig kay Vice President Sara Duterte, pero noong nagsalita at nagbigay pahayag, no, sa mga kasinungalingan niya, nananahimik. Paniguradong may utos yan, Madam Maharlika, sa Malacanang. Nagiging underdogs di umano. Diba? So, wala kayong balls eh. Diba? Yung mga hindi patuli, tutuliin ko yan para manggiatay talaga. Liz Vergara, these nuts, people power need funding. Kung may magpapaalam lang sana to show may support. Ay mapapadalhan. Iipunin mo lang yan, palagay yung pera mo at may pupuntahan yan. You'll never know. Okay? Si Kampong Chicken, gugurgurin na nila ang katawan natin sa pangungulimbat nila tapos gugurgurin nila ang kaluluwa natin sa gera ng China. Ayun na nga. So, not only George Garcia ang may bilyong offshore account. Si Lisa Tanas, si Magag Jr., trilyon na yan. Yung mga anak niya, mga walang trabaho. Suyop-suyop lang ng pulburon. Kaya si Sandro, na very Brito, na mukha namang syotolong ng syotolong na mga, what you call it? Syotolong na mga Judictus Benedictus. Anong alam yan? Yan ba, maka-Pilipino? Very Briton, very New York. Hindi ka makapagsalita ng diretsong Tagalog at diretsong Ilocano. Ginagamit lang ang mga Ilocano at mga Waray at ang mga Pilipino na kunyari, ganyan-ganyan. Diba? Kasi hindi pareho sila ng tatay ng bangag na hindi naman nagtrabaho sa buong buhay nila kundi lumamon nang galing sa kaba ng bayan. At kayong mga ngagva na nagpapaniwala, ngagva din kayo. Diba? Parang hindi kayo naghihirapan, no? Parang hindi kayo nahirap bumili ng 50 pesos, 65 pesos na bigas. Mga uto-uto kayo. Itigil nyo na yung mga kaanuhan ninyo, kadyoangan ninyo na nagpapaniwala dito sa bangag na gobyernong ito. Hindi pa ba kayo gising? Ayan, no? Pinakita ni Marcoleta. You're talking about one appointee ni Coting. Ilan ang kongresista? 300 plus. Okay? Ilan ang senador? Ilan ang governor? Ilan ang mayor? Ilan ang mga undersecretaries? Ilan ang mga cabinet secretaries? Ilan ang mga regional director? Tangin na. Sa tingin niyo makakaahon ng Pilipinas hanggat bangag ang gobyerno ninyo? Hindi makakaahon. Dahil sabi ko nga, 50% pa lang ng national budget ninyo baka napunta na sa offshore account ni Lisa Tanas at ni Bangag. Then yung, let's say, what? 100%, 50%. So, ang 40% paghahatian ng mga binanggit kong mga opisyal. Then yung 10%, yan na lang yung napupunta dyan sa mga, kunyari, yung mga project na nakita nyo dyan sa Davao at sa Maynila. Yung mga patag na mga, daanan ay binubungkal. Dyan napupunta yung 10%. Diba? Yan, dyan napupunta ang 10%. Dahil ang 90%, lahat ninanakaw nila. Na lamang nitong flood control na winika ni BBM, may nangyari ba? May pagbabago ba? Wala naman eh. Lalo pa ngang bumaha tapos nang kausapin itong si Bongbong Marcos sinisipa itong mga basura. Napakababaw naman natang rason yan para kimkimin ang mga bilyones na dapat mapunta sa mga project pero tila'y naibulsa di umano. Naku naman. Kasi kung ang pera ng bayan ay napupunta at least man lang 80% ng budget ay napupunta sa inyo.
lalagpasan natin ang Singapore. Believe me. Pero dahil 10% lang ang napupunta sa inyo para sa bayan at yung mga project pang kaletsihan, okay, na yung matinong kalsada, bubungkalin. Hindi ko nga alam itong mga kaluluwang itim ng mga ito, nabubuhay pa sila, napapalamo nila ang kanilang mga anak, mga babing dumidede pa ng gatas na galing sa kaba ng bayan. Mga jejimoy ito, mga designers na kasabwat ni Lisa Tanas na nangungumisyon sa mga project. Ang mga kamag-anak ni Lisa Nicoting na lumalamon araw-araw galing sa pera ng bayan na hindi pa kunin ng dilubyo, mga hinayupak. Diba? Wala silang pakialam sa inyo. Kaya sabi ko nga, mag-speak up day kayo. Pwede nyo lang anuhin yan dapat ibalik talaga yung G-tie dyan. Kaya sabi ko, dapat ako presidente nyo dahil first executive order ko, ibutang ko na sila tanan doon sa bangin at pausukan ko ng bonggang-bongga si Kuting. Pausukan ko sila doon palangga. Parang alam mo yun, parang B, di ba? Pausukan mo ng bonggang-bongga. Pero wala silang tatakasan. No way out. Shoot. My God, kaluoy talaga kayo palangga. Kawawa talaga ang kaba ng bayan. Kawawa ang mga Pilipino. Tikero, sabi ng laki, tikero palangga. Mi amor. Flood control nga daw, 1 billion a day. Yun na nga, sabi ko, 1.3 trillion for 2 years. Doon pa lang sa flood control. Kinabi natin yan kanina, pero paulit-ulit natin. Doon pa lang sa pulboronic video na gustong pagtakpan, kailan ulit-ulitin natin yan. Pulboron video, ulit-ulitin natin ang kidnapping, smuggling ni Lisa, ang pagsinghot ni Marcos Jr., ang 29 peso na kilo na bigas daw, 20 pesos, tapos 29 kadiwa, then wala daw 50 pesos o 65 pesos na bigas, kasi yung sa kanila daw 29. Bangag lang. Huwag niyong kakalimutan ang issue ng pagtaas ng bilihin na hindi nyo na kayang bilhin. Huwag niyong kakalimutan ang pagtaas ng gasolina, ang pagtaas ng mga services. Diba? Kaya nga, kahit kumita ka as ordinary worker, magkano ang mga opisina ngayon? Yung, let's say, kunyari, mga initial, as a starter, magkano pag nagtatrabaho ka as teller ng bangko or account executive, like sa sales, magkano ngayon? Diba? Let's talk about yung minimum wage ng ating mga kawawang mga obrero. Pagpalagay natin 700, 4 ang anak, paano ka mabubuhay niyan? Kaya ang ending mo, homeless ka talaga. Sa kangkungan ka pupulutin. Diba? Yung oil spill issue, magpahanggang ngayon dinidedman ng mga bangag admin, sabi ni Jengong Tabak. Ayun na nga. Yung mga pension ng mga matatanda, ng mga elderly, yung kanilang, yung 500 a month, diba? 500 a month, right? Na hindi pa nila nakukolekta dahil walang laman yung kanilang mga ATM. Hindi binibigay kasi ultimo ang 50 pesos ng PNP at saka AFP kinuha ng pamunuan. Kunyari, idodonate sa Bagyo. Mga rice subsidy, how much more yung 500 na yung sa mga elderly natin? Wala sila labot sa inyo, wala silang pakialam sa inyo. Sabi ni Alpha Q, 15,000 daw ang starting. See that? Back in 2000, ang starting ko nung nag-medrep ako, 12,000 na. That was 20-something years ago, 2,000 yun. 2024, 15K pa rin sa atin. Hindi ko makalimutan yan. 12,000 a month yun, plus commission. Ngayon, 15,000 pa rin. At nag-rent ako ng apartment noon is 3,000 yata, 3,500. That was 24 years ago. Okay? Yung 90 billion po, nasaan kaya? Sabi ni Nance Fernandez. So, napunta na sa kanila yan. So, DTI, si Marimar, sabi ni Facey Delia. Medrep ako rin, sabi ni Bawi. Sarap pa yan. Alam mo, ikwento ko lang sa inyo kasi nabubwisit ako sa mga jutang ginemes. Nung ako ay medrep, saan ka? Banwi, Hindi ko napapangalanan, multinational yung pinasukan ko. Baka mautusan pa ni Lisa Tanas. Nung ako ay nag-rep, mga palangga,